Sabi ni Marshall, I don't trust Joel. Syempre, hindi tayo basta-basta nagtitiwala. Pero ang question ko, siya ba ay babaliktad after ng kanyang statement? Iiwanan niya ba ang majority sa ngalan ng maleta o sa ngalan ng panggigipit o sa ngalan ng wag lang siya makulong? Kasi syempre, nakakahiya naman, di ba? Na ipapakulong ang isang leader ng Jesus is Lord Fellowship na may nire-represent na kongregasyon. Imagine mo, susuotan ka ng imamagshot ka. And that will be forever na nakalagay dyan sa internet. Diba? Katulad ng ginawa nilang panggigipit kay Manong Chavit Singson. Si Jingoy Estrada, given na yan, dahil ilang beses na. Pero kasi si Joel Villanueva, meron siyang pinangangalagaang kongregasyon. Hello, hi mga palangga. So nagbabalik tayo, cool na cool lang tayo today at ayaw natin na mag-init ng gustong ating mga ulo. Right? Si Cuddleway Summer. Hi dear, how are you? Si Gracia. Paki-share ang ating live kung hindi pa kayo nakaka-follow sa ating Maharlika_official Instagram and TikTok. And of course, our Maharlika Boldiakan, Boldiak TV, Maharlika Network, and Maharlika Travel News. So tuloy-tuloy mga kababayan at naghalungkat tayo, nag-research na naman tayo kung ano ba ang mga development. Kanina pinag-usapan natin, nagbrulan tayo ng kape, nag-emote-emote ako ngayon. At yun nga, ayokong magwala. Ayoko magwala kasi ang ganda-ganda naman ang moment natin ngayon para, magwala. Alright. So here we go, darling. Binasa ko yung statement ni Senator Alan Cayetano. Yung sinasabi niyang checkmating the truth. Kaya ang title natin, Checkmating the Truth. Alan Cayetano, Joel Villanueva, magkasama ba sa huli? Kaya sabi ko kanina sa inyo, hindi tayo naghusga kaagad, nag-jump into conclusion na babaliktad nga ba, kung babaliktad si Senator Joel Villanueva. So we're here para konsensyahin siya. Huwag niyo muna murahin. Huwag niyo munang murahin, alright? Huwag muna tayo magalit, right? Mia Pochi, Elena ito. Shoutout sa akin palangging Elena and Noily, how are you? Nag-emote-emote sila dyan sa araw ng walang kalayaan. Alright, si Rebecca Ugata. Okay, ako naman, it's up to you. I'm not telling you what to do. Pero sabi nga natin, kanina, nung nagpahinga, bago tayo nagpahinga, wala pang special session na schedule. Hindi natin alam, pinaliwanag natin na hindi first time magkaroon ng special session. Panoorin nyo yung unang an hour ago na vlog natin. Kaya na may mga interruptions kasi may nagsabi, ma'am, mayroong Miss Maharlika may nirelease na statement si Senator Alan Cayetano, which is yung title niya, Checkmating the Truth. Okay, what is checkmating the truth? Unang-una, gusto ko na nga matuto mag-chess kasi hindi ako marunong mag-chess. Pero di ba, pag sinasabi mong checkmate, checkmate na, talo ka na. Mga kababayan, pag na-checkmate ka na sa larong chess, ibig sabihin, panalo ka sa laban. Okay? So ngayon, ang question natin dito, checkmating the truth, ang ibig sabihin ba ni Senator Alan Cayetano, mga kababayan, ay chine-checkmate o sinosuppress? Diba? Sa pagkakaintindi ko, ay pinipigilan ng bangag administration ang katotohanan. Kaya nga, truth, diba? Chine-checkmate niya na o sinosuppress niya na ang mga katotohanan na inilalabas ng ating 18 Marines. Diba? So, sinasabi niya sa kanyang statement na napakahaba, pero buod lang yung ating explain, na sa larong checkmate ay may kumukontrol. So, sino yung kumukontrol sa larong yon? Sino yung mga players? Siyempre, yung dalawang naglalaro na players. Sa isyong ito, sino ang powerful when it comes to controlling?
sa situation o sa mga ebidensya, di yung bangag administration. Okay? Dahil sinasabi nga niya dito sa kanyang statement na this is not about the presidency ng Senado, kung hindi ito ay ang patungkol sa katotohanan. Alright? So sinasabi niya dito na ang pinaglalabanan dito ay kung sino ang president ng Senado, 'di ba? Ang pinag-uusapan dito ay ano ang katotohanan, dapat panagutin ang flood control masterminds, which is yung mga bangag. At sinasabi niya dito na ang mga taong bayan, tayo daw yung mga characters doon. Hindi ko lang kabisado yung mga characters, pero binanggit niya sa kanyang speech dito na ang mga characters ay what? Mhm. Tayo yon, ay mga yung mga taong bayan. Okay? Kung magpapa-dikta ba tayo? Right? Yun ang sinasabi niya. At ngayon, kaya tingnan natin. Dito. Meron siyang mga binanggit ito pala. May na-ready na pala tayo. Dahil lang May na-ready na pala tayo ng bonggang-bongga. Okay. Sinasabi ng ating palanggingging na Senator Alan Cayetano, sabi niya, because if we are honest about what is happening, there are powerful interests. The kings and queens of this board. Inilan tulad niya, di ba, sa larong chess. Some of our political and business elite, yun ang kings and queen, who would prefer that the Filipino people remain pieces upon it. The rest of us are cast in supporting roles. Ito yung pawns, knights, bishop, rooks. Sana mag-aral tayo ng chess para alam natin ito pinagsasabi niya. The knights are government official and the security forces. The bishops are religious leaders. Okay? Yun yung mga role. The rooks, the towers of media. Sabi niya, each one possession, knowingly or not, to keep the kings, the queens in place and protected. So media, negosyante, oligarkiya kasama ng mga religious group, 'di ba? Ay mga kababayan, mga players to protect the kings and queens of pulburons and the pagnanakaw. Sabi niya, each one nakaposisyon, knowingly or not, to keep the kings and queens in place and protected. Moved when convenient. Okay? Ginagalaw, 'di ba? Kumbaga, inuutusan. Bishops, magsalita kayo. Kailangan sabihin nyo na si Bangag ay ganito. Sirain si Sara. Media, palabasin nyo na si Sara ay ganito. Takpan ninyo ang issue dito sa flood control. Sabi niya, and what is the game being played? It's not the building of a nation. Okay? It is the building of private fortunes. So, ang laro na nilalaro ng mga siraulong bangag ay hindi para sa taong bayan, kung hindi para sa kanilang mga vested interest, para pagyamanin lalo ang kanilang mga ninakaw na yaman at lalo pang magnakaw. Okay? Kaya sinasabi niya dito, mga kababayan, so let me be clear about our stand. We did not take this position to seize power. Okay? Sinasabi niya, hindi kami nandito para what? Mga palangga, para maging makapangyarihan o mangagaw ng kapangyarihan o manatili sa kapangyarihan. Sabi niya, this is not a game of thrones. It is where only contest for the throne. Then let 13 senators choose another Senate president tomorrow. Sabi niya, bukas na pala yun. The leadership question could be settled in a single afternoon. Tomorrow, kung merong special session or pupunta na ba sila doon para magkaroon ng quorum, ang majority senators, but that was never the real issue. The real issue is why there is such determination to keep the truth about the flood control scandal from coming out, why they rush to control the committees. Babagit natin ka na, correct. Bakit kung gusto nilang suportahan ang katotohanan, bakit nila sinusuppress ang 18 witnesses? Bakit nila sinasabi na itong witnesses na ito ay nagsisinungaling at sa halip kinakasuhan?
Instead na what do you call it, i-cross-exam diyan sa Senado, tanungin, 'di ba? Alam na natin 'yan. So mga kababayan, maraming of course sabi niyo kanina si Joel Villanueva ay babaliktad na. Pinakaramdaman ko yung mga galaw nila, alright? Tinitignan ko 'to, nag-post si Alan Cayetano nito. Dito sa kanyang Alan Cayetano page, nakita niyo 'yan? Office of Senator Alan Cayetano Compañero. So June 13 'yan. Today is 14 na ba ngayon diyan ano? Oh, this was yesterday pala. Okay, this is not 14. So 14 na 'yan ngayon sa inyo. But anyway, I thought 13 ngayon. But sige na lang, ituloy ko na lang. So since ito 13, meron pinost na sabi niya, this is the conviction shared by Senate President Pro Tempore Legarda, Pia Villanueva, Rodante Marcoleta, Padilla, Bato, Bongo, Marcos, Camille Villar. Sabi niya, together we have refused to let the flood control investigation but buried. Okay? Be buried, brother. Sabi niya, together we have refused to let the flood control investigation be buried. Okay? Sabi niya, nagsama-sama sila at hindi nila hahayaan na ang Senate investigation patungkol dito sa pagnanakaw sa pera ng bayan sa flood control ay malilibing na lang sa hukay. Right? We have followed the evidence where it leads, as we promised our people, and we insist that every witness be heard rather than silence, even when standing our grounds, means angering some of the political business and the religious elites of this country. Senate President Alan Cayetano, June 13, 2026. Andyan sila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 12 na lang sila, di ba? Kasi nawala na si Escudero. So I'm just thinking, ina-analyze ko yung mga sinasabi ni Senator Alan Cayetano. Ayan. 13 yan. I thought 13 ngayon. So that was yesterday. Okay, that was yesterday. Mga kababayan, ayan. So mukhang ginugurgor na naman ang inyong palangga. I-analyze nyo to ha. Tulungan ninyo ko. Dahil yung iba sa inyo dyan magaling. Nagurgur tayo ng konti. Pero, yeah. Hilar. Narinig nyo ba si palangginging nyo? Okay, hello mic test. Nawala lang tayo kasi yung signal natin lagi na tayong, parang hindi tayo lagi nakakabayad sa internet. Okay, looks like Villanueva is a sellout na din. Ano, iba yung paningin ko. Okay? Ito kasi yan. Tulungan nyo ako mag-analyze. You have to help me, guys. So, ang pinapakita ko sa inyo, kahapon yan isinulat. Okay, sa page ni Senator Alan Cayetano. Meron pa yan dalawa yan Ay, tatlo yata yan. Okay, dito Sabi niya, after more than a century of corruption, we say it plainly, the right response to corruption is never to turn away from it. It is to confront with courage, to expose the truth, not cover it up. We believe the Filipino people have the right to know what was done with their money and what was done in their name. Understandable naman yan. Tapos, we are not of one body or one mind. We are 12 duly elected officials. We come from different parties, different regions, and different convictions. And we do not agree on everything. But we agree on what matters. The truth must not be buried, and there must be accountability for all. The investigations must not be stopped. The people's money must be accounted for. And no camp, no name, no institution, and no powerful interest may be allowed to decide which truths the Filipino people are permitted to know. Tingnan nyo yung date. Okay? Again, ang date niyan is kahapon. My assessment. Okay? Here's my honest assessment. Ang aking assessment dito. Okay? Alright. Ano yun? Yung, ito sila. Ayan sila. Nilagay yung pictures nilang 12. Okay? Diba? Sino sa inyo dito ang may Facebook?
13 yan. Kasi kung naghiwa-hiwalay na yan sila, like ako may Facebook page tayo, 'di ba? Makakausap mo yung mga kasama mo eh. I don't think ilalagay, I hope tama ako dito. I don't think yung administrator or mga staff ni Senator Alan Cayetano, I believe that's legitimate page, di ba? If that is legitimate page, hindi ilalagay ang mukha ni Villanueva kung siya ay bumaliktad na. Alright? Kaya sabi ko, huwag niyo munang murahin. Okay? Magunos dili muna kayo. Tignan natin sa tomorrow kung merong special session. Kasi like ako, di ba tayo magkakaibigan, nag-uusap-usap tayo behind the scene. Kung nararamdaman ko, kung ako si Alan Cayetano, of course may mga intel yan, na bumaliktad na si Joel Villanueva, hindi ko lalagay yung picture niya doon. Right? Hindi na lang ako magpo-post, I just keep my mouth shut. Diba? At tignan natin kung ano yung mga susunod na kabanata. Right? Ano ang opinion niyo? Okay? Nagsabi na siya attend. Yes. Sabi nga, a-attend nga sa special session. I think a-attend din ang majority dyan. Kasi sabi ko kanina, binasa natin yan. Legal naman yan. May nangyari ng special session noong 1948, panahon ni Elpidio Quirino, 1950, din panahon ni PRRD, noong panahon ng pandemic. Sabi ni Marcel, I don't trust Joel. Syempre, hindi tayo basta-basta nagtitiwala. Pero ang question ko, siya ba ay babaliktad after ng kanyang statement? Iiwanan niya ba ang majority sa ngalan ng maleta o sa ngalan ng panggigipit o sa ngalan ng wag lang siya makulong? Kasi syempre nakakahiya naman, di ba? Na ipapakulong ang isang leader ng Jesus is Lord Fellowship na may nire-represent na kongregasyon. Imagine mo, susuotan ka ng imamagshot ka. And that will be forever na nakalagay dyan sa internet. Diba? Katulad ng ginawa nilang pagigipit kay Manong Chavit Singson. Si Jingoy Estrada, given na yan, ilang beses na. Pero kasi si Joel Villanueva, meron siyang pinangangalagaang kongregasyon. It's either kung matapang siya, kung totoong godly si Villanueva, okay, huwag niyang piliin si Judas, sabi ni Jezzy. Truly, kasi kung ako nasa poder niya, okay, alam ko na ginigipit na talaga lahat ngayon ng mga kritiko, tatanggapin ko yung, kasi sabi nila, di ba ano naman yun, biblical naman, na kapag binabato ka ba? Binabato ka, batoy mo tinapay. Batoy mo ng tinapay na may garapon, parang gano'n. Pag inaapi ka, pag ginagipit ka, ganyan, parang pababayaan mo na lang and let the people decide kung ano talaga, sino ka, ganyan. Pero sa case kasi niya, sa case natin sa Pilipinas, lahat gustong i-mugshot ng bangag administration. Okay? So, ang binabasihan ko, may mga pag-uusap yan sila behind the scenes. So, maari, kasi yesterday yan maari bang kasama pa rin ni Alan Cayetano ang majority or na-checkmate na siya? That's why, sabi ni Alan, yung title sa kanyang vlog niya, kanyang post niya is checkmating the truth. Diba? Pinagtatakpan o isusuppress ang katotohanan rather than, sinusuppress o pinagtatakpan rather than exposing them. Diba? So ngayon, nakakaramdam na ba siya? Kasi today yung post niya. Then yesterday, nakalagay pa yung picture ni Joel Villanueva. Kasi pwede namang magbago within like 12 hours, 24 hours, na-convince, no? Ganon katulad kay Escudero. Okay? Natakot makulong, takot mamagshot, kasi yun ang ilalagay sa dyaryo and everything, at gagamit at paulit-ulit na ire-repost. Kumbaga record mo na yun na minagshot ka. Pero si Manong Chavit, sabi ni Manong Chavit yan, badge of honor daw yan. Kasi cyber libel yung kinaso sa kanya
na hindi niya alam kung sino talaga. Pero alam niya na si Liza Tanas at Bangag ang promotor nun. Dito kasi ang kinasasangkutan nila is allegedly corruption. Okay? Yun yung nakikita natin na kung babaliktad na nga siya, sabi nga ni Alan Cayetano, kung siya ay magiging pawn o magiging tau-tauhan na utos-utusan na lang, okay, ng mga kings and queen na bumaliktad, di ba, dito sa kanilang paninindigan. Instead of Jesus is Lord fellowship, anong sinasabi natin kanina? Okay? Lucifer is their Lord o Marcos is Lord, fellowship. Bangag is Lord. Lord of the Pulburons. So sabi ko nga, we'll see, wag muna natin siyang palahurain, murahin, kasi hindi pa natin alam kung talaga bang maninindigan siya. Then kung manindigan siya, then good. Harapin niya. Hindi porket, meron siyang kaso, convicted na siya. Harapin niya kasi lahat naman tayo pwedeng kasuhan ng taniman ng kaso ng mga bangag, like ako. Hindi porket kinasuhan ako ng mga bangag, ginawa ko. Di ba? Ano mga panakot nila? Inciting to sedition, di ba? NBI kung ano-ano mga putang ng mga pagkakaso na sa akin. Kung pwede nga lang gurgur kakasuhan nila ako. Hindi porket kinasuhan ng isang tao, katulad ni Estrada, ni Villanueva, o sino man. Ibig sabihin ay convicted ka na, you have to fight sa legal battle. Katulad ng ginagawa kayong fighting. Right? Yes, William. Kaya people power na before tuluyan na maubos ang yaman ng Pilipinas. So, tignan muna natin tomorrow kung anong magaganap, mga kababayan, dyan sa Senado. Babaliktad ba talaga si Joel Villanueva? Kasi merong konting may parang, may sinasabi si Al Cayetano, sabi, the game now is facing our country is far more serious than any played on 64 squares. Exactly. Actually, it's not game Sakripisyo, agony. Gini-game show tayo ng mga bangag na to. Yung inaharap ninyong paghihirap, pagdurugo ng inyong mga puso, pagdurugo ng inyong literal na pagdurugo dahil wala kayong pangbayad sa inyong mga medical bills, wala kayong pangkain. Nagkakaroon kayo ng ulcer dahil nalilipasan kayo ng gutom. Yan yung laban. At it's not laro anymore or game. Ngayon, katulad na lamang, bago tayo, nabasa ko, meron tayong kababayan na namatay, na-confine sa hospital, nagbabayad ng 25 years na contribution sa PhilHealth. Pero anong ginawa? Deny, mga kababayan, according sa report, according sa post, ng asawa, alright, ito. According sa post ng kanyang asawa, ay i-deny ang kanyang benefits. Ang benepisyo nitong ating kababayan kasi wala pa daw 24 oras na matay na yung kanyang asawa. Okay? Kaya hindi daw ito, ang sinasabi dito, okay? Ang sabi dito sa kanyang post. Ang kanyang post, sabi ni, Kawawa Pilipino, no? Kawawa kayo. Sabi ni Maria, June 12 to araw ng walang kalayaan. Maria Lourdes Sulit. Okay. Hindi siya in-honor yung kanyang PhilHealth membership or benefits. Sabi niya, I was told that my husband was not eligible for PhilHealth benefits because he had been hospitalized for less than 24 hours. My husband had just died. How could he not be eligible? 200,000 ang bill. Dahil ito ang nakalagay sa memorandum. Dahil hindi ka umabot ng 24 hours ang buhay mo na confine ka. Si anyone, can you tell me? Ito nakalagay sa memorandum, hindi ko to alam. Kasi the last time na nakinabang ako sa PhilHealth nung nasa Pilipinas ako, na hospital yung anak ko,
nakipag-away ako. Remember that sa children's, somewhere there, children's hospital. That was mga 6 years old siya, magti-30 na siya ngayon, 24 years ago. Naku, nagamit namin yung PhilHealth nung time na yun, pero barya lang. Okay? Okay, nagsalta si Senator Bongo dyan. Mahalagang malaman ng buong katotohanan, lalo pat pinatigil na ng PhilHealth ang anti-poor at illogical na 24-hour confinement policy. Meron malalang policy yan dito sa ilalim ng emergency care benefit. So ngayon, mga kababayan, although sinasabi ng PhilHealth na we empathize deeply with the family, okay? Sabi nila, we have since reached out to the member's wife and have agreed to the next steps as we explore all avenues of support. We're likewise coordinating with the hospitals to understand and circumstance of the situation. Alam mo, for sure, i-honor na yan later on. Pero ang question ko, hindi pwedeng may isa na hindi na pagbigyan, excuse moi, hindi nabigay yung benefits dahil sa palpak na pagpapatupad ng memorandum o ng polisiya, mga kababayan, na wala sa ayos dahil only in Bangag administration, 25 years nagulog yung asawa mo ng benepisyo, tapos dahil sa, napatigil na pala yung ganyang polisiya na dapat, kasi hodang 1 oras ka lang pumasok dyan sa ospital, na walang kalaban-laban ng pasyente, dapat i-honor ka agad yung benepisyo kasi anong rasyonale? Diba? Anong rasyonale ng mga ganong polisiya? Diba na 1 oras, ginusto mo ba? Pinili mo ba ito, mga kababayan? Teka lang, sulat ko lang ito, baka makalimutan ko. Right? Okay. Pinili mo ba na, ay, papasok ko sa ospital, na pwede mo bang pigilin yung kamatayan mo? Dapat wag muna ako malagutan ng hininga kasi pag within 24 hours o less than 24 hours, pag namatay ako kasi, walang makukuhang benepisyo ang aking mga pamilya. So parang pwede mo bang sabihin, extend mo yung buhay mo? Na mamatay ako dapat 24 hours and 01 second. So I can avail the fucking benefits. Kawawa kayo, ano? Kaya pumuti na yung buko sa kalalaban eh. Judas is Lord, sabi ni Dane. Ang naiya, binenta na ni Ngagba. Lahat na lang, ano? Ano daw, panganay ko, sabi ni Hanza, panganay at pangalawa kong CSA private, pero sa bunso, nag-ward na ako. Kasi nung na-ICU yung second son ko, ay di kami makakuha ng PhilHealth benefits. Hindi ko na-research, magkano na ba ang PhilHealth benefits? Benefits ngayon. Right? Ngayon, mga kababayan, ito ang inyong kinasasakdalan na buhay. Pa kayo napapagod, mga darling? Napapagod na rin talaga tayo sa kakalalaban. But again, wag tayo mapagod. Kasi kailangan nyo manindigan. Dahil pag napagod kayo, papalakpak ang bilat ni Lisa Tanas. Kapalakpak silang lahat. Patuloy na pagnanakaw. Alam nyo ba? Ngayong araw, since approaching araw ng walang kalayaan, ulitin ko ulit, pinapaikot ni Bangag Jr. ang kanyang mga appointees, undersecretaries, para dito magpakasarap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maghakot ng mga maletang perang ninakaw nila sa kaban ng bayan, nagpapaparty sa Malacanang, lumuluhod si Martin Rivera sa bilat ni Lisa Tanas para makakuha ng talent fee galing sa kaban ng bayan ang binabayad sa mga artistang ito. Samantalang kayo ay kaluluoy pa rin. Next, segue topic natin. Nabalitaan nyo ba na nag-resign na itong si Thomas Anthony Baldwin. Okay? Dahil siguro, baka gusto niya nang umuwi at gusto niya matakasan ang accountability o just in case na krimen na kinasasangkutan niya. Ang malungkot dito, baka palabasin ng Pilipinas ng Bangag administration. Hindi porket nag-resign na siya ay tapos na ang laban. Hindi porket nag-resign na,
wala na siyang pananagutan. Dahil nga lumabas ang kanyang anak, ang kanyang asawa na hindi safe ang mga kabataan, mga basketballista sa kamay niya. Even before pa namatay ang dalawang bata, okay? Si Rene at si Divine. May warning na pala. So itong mga issue na ito, lahat ito konektado sa laban natin. Iko-cover up ba ng Bangag administration ang mga krimen kung meron man nakaganapan or negligence dito sa dalawang bata na ito, dalawang basketballistang ito? Itong 200K na bill ng PhilHealth ng ating PhilHealth member. Ito ba ibibigay na lang nila, then forget about it? Ngayon, yung mga members na magkaroon ng ganitong klaseng issue later on, na i-ignore o i-refuse ng mga hospitals dahil less than 24 hours na matay na ang kanilang pamilya, mag-iingay na uli sa Facebook, magpo-post na uli na, hindi kami nabigyan? Or dapat itama nila yung kanilang polisiya, national approach, ilagay sa batas. Diba? Kung hindi pa yan nakalagay sa batas, gamitin yung opportunity na mga putang inang special session daw ni Bangag. Okay, na ilagay sa batas na lahat ng PhilHealth members, lahat ng mga Pilipino, less than 24 hours, pag may nangyari sa kanila, kahit 1 minuto pa lang pagpasok sa ospital, diba? Ay what? Makakatanggap ng benepisyo. Oh my goodness. What else, mga kababayan? Recently, nabanggit na ba natin? Pero ano muna natin si Clarissa Castro kasi bobo bobo talaga. Yan ang attack dog ni Bangag para maiwas yung ang attention natin kay Marcos Jr. Huwag niyong kalimutan na magpo-post tayo about Marcos Bangag, puro Marcos Bangag. Alright? Recently, hinak na naman daw ang what siya call it? Hinak na naman ang website ng Congress. Alam nyo ba yon? Okay? Here we go. Hinak ang website ng Congress. Alright. Sabi dito, haba naman ito, okay? Ang sabi dito, alright, Congress ba to o NBI? National Bureau of Investigation, okay? Ang sabi ng hacker, the people should not, here. Yan, nabasa nyo ba yan? Okay, basahin ko na lang yan. The people should not be afraid of their government. Okay, government should be afraid of its people. Truly live. Sabi ng hacker, fellow countrymen, make your voices heard. Set aside your political differences because our future is in our hands. Di ba sabi ko sa inyo, nasa mga kamay ninyo. Today, the abuse of power, greed, and corruption are the worst we have ever seen. Okay? If you truly care for our flag and our country, the time to speak and act is now. Sabi ko sa inyo, 2022 pa lang, bago pa nila hinak itong government websites na ito. Baka, ayun, follower natin to. We must stand for the welfare of our nation, not just for ourselves. To the politicians, elites, and organizations trying to twist this issue, we see you. To those who stay silent for their own ambitions or because they benefit from the corruption. The people of the Philippines are watching you. Sabi ng hacker, your silence has been broken. Your security is an illusion. We move in the shadows. You choose to ignore a silent current beneath the surface of your digital world. Everywhere, every firewall, every password, every defense you erect is a monument to your own false sense of safety. Today, we simply chose to remind you that we are always here to hack you. Diba? We are pro-Philippines. Alam mo, ito din yung mga sinasabi natin, okay?
Ngayon, sino kaya 'tong mga hacker na 'to? Ang problema diyan, 'pag hinak nila, ito ba ang mga hackers na 'to puwede nilang mapabagsak ang function ng government? Possibly. Why? Puwede nila i-hack ang mga banking institutions, land bank, or operations ng buong pamunuan, buong let's say, i-hack nila ang, DICT, okey? I-hack nila lahat. Kasi mukhang magagaling yung mga hackers. Ano mangyayari diyan? Posible ba na mapapabagsak ng mga hackers ang gobyerno? Like yung mga maleta kongresistas? Well, sa ngayon hindi pa kasi hindi pa masyado naaapektuhan yung functionality ng mga ahensya. Like siyempre kasama diyan PhilHealth kasi lahat tayo digital ngayon, eh, ha? Kung pati mga banking system ay ma-hack nila, baka mai-transfer nila ang pera sa offshore account. We don't know, 'di ba? Lahat dito possible, eh. Dahil ginagawa ng mga bangag, but I hope hindi nila gagawin. Sana yung hacking na ginagawa nila is like a protest, katulad ng binasa natin. Nagpoprotesta na sila ay nagmamasid lamang, nakikita nila ang ginagawa na panggagago, pangnagnakaw, pang-aapi sa mamamayang Pilipino. Nandito lang sila, nasa likod lang sila, 'di ba? Na nagmamasid sa ginagawa kaya somehow, yung kanilang protesta ay nananawagan na manindigan ang taong bayan. It's the same na panawagan ni Senator Alan Cayetano na manindigan. Right? So, yun yung nakikita natin dito. Anong gagawin natin ngayon? Mhm. Ano pa? Actually, walang kwenta, oh. Mga kwenta. May mga issue tayo. June 13 yesterday. Marami tayong issue sa politika. Marami sana tayong mga magagaling na akala natin may talino na ipaglaban at i-aware ang mga Filipino kung ano ba talaga ang tama, ano ang mali, ano yung constitutional, ano yung hindi. Katulad ni Clarita Carlos na favorite ko. Na sinasabi niya, ang party system ng Pilipinas ay broken. Tama naman siya. Okay? Sinasabi dito sa balita, sa patayam kay Clarissa Carlos, ang sinasabi niya dito, naniniwala si Clarita Carlos na ang kasalukuyang kaguluhan at agawan ng liderato sa Senado ay sintomas ng mas malalim na problema sa sistemang pampolitika ng bansa. Ito daw ay mahina at pagkawatak-watak ng party system. Alam mo, maniniwala na sana tayo kay Clarita Carlos. Diba? Sino si Clarita Carlos? Itinalagang National Council NSC Secretary. Ano nangyari sa kanya? Remember Clarita Carlos? Alam nyo, yung mga taong nagpagamit at dumila sa latbi ni Liza Tanas, kahit kailan hindi mo pa paniniwalaan, Clarita, manahimik ka na. Kasi habang nababasa ko yung mga sinasabi mo, ika-counter lang kita. Kahit ano pang katalinuhan ang ipapamalas mo, the fact na tumanggap ka ng generous allowance sa Bangag Administration para tumahimik ka at hindi isiwalat ang what? Teka, tingnan ko, nasa notes natin yun. Isiwalat ang tungkol sa smuggling, hoarding, which is national issue ng Pilipinas o national security issue. Generous allowance. Paano ba natin i-search yan? 'Di ba? Ito yung power ngayon ng ng digital, eh. Ilalagay mo lang yung ilalagay mo lang yung keywords, makikita mo na sa notes mo. Right? O tignan niyo. Inaano ko lang, generous allowance. See this? O, nakita niyo ba yan? Teka ko lang, baka may basa. Ngayong araw, 723 generous allowance. Ngayong araw, tayo, ano to? Nakita niyo yan? O, pinindot ko lang sa notes ko. Generous allowance. Lumabas na yung message ni Clarita Carlos. Kailan yan? January 23, 2023. That's the beauty of digital age. Now, Clarita Carlos, babasahin ko uli dahil nagdaldal ka na naman, eh.
Sabi mo dito, sa iyong interview, the political party system is broken and therefore every position of every senator would be their own individual decision. It's not the party, chuchuchucho. Sabi niya, and one of the processes here would be that this will be really an opportunity to push the parliamentary system. If you have a parliamentary system, the kind of thing that is happening in the Senate right now, which is so unacceptable, will not happen. Sabi ko nga sa inyo, kahit ano pa ang sabihin ng dating National Security Advisor, the fact na tumanggap siya ng maleta, kahit kailan hindi mo paniniwalaan. Naalala niyo to? January 23, 2023. Ito yung kasagsagan ng expose ko sa inyo ng smuggling, hoarding na kinasasangkutan ni Lisa Tanas, ni Bangag, ng pamilya niya. Hi, FL Liza, begging your indulgence for seeking your counsel. Miss Cha Lagamon, ito sekretary ni Satanas na nakakausap ko during the election period. Okay? Just inform me that the president wishes to see me tomorrow at the Troopers Cafe at 10 a.m. This morning, ito yung tatanggalin ka, di ba, Clarissa? This morning, as I was informed by a friend that from DILG, Anyo, si Anyo pa nun, is slated to replace me as NSA when my source asked what my offense was. What my offense was. The answer was wala kang offense, tatanggalin ka lang. Number 3, one item which was mentioned is that in one cabinet meeting, I facetiously mentioned that some secret documents I receive, diba, nakatanggap ka, Clarissa, in fact, come from broadsheets, and it was noted that the intel community was offended. I remark, sabi niya, ibig mo bang sabihin, dahil sa isang statement which was said in jest, aalisin na ako bilang isang NSA? Huwag natin ito basahin na mahaba. Basahin natin yung, basahin natin lahat. Sabi niya, I have built my reputation for 56 years through sheer hard work. I certainly do not desire to be replaced as NSA with my reputation. Okay? I recognize, sabi niya, I serve at the pleasure of the president, but also know that in a liberal democratic system that we work in, there should be room for me to ask why. To ask why am I being replaced? O, tinanggal siya, di ba, na walang kamalay-malay. Some intel friends hinted to me that the US sees me as an obstacle because I am pro-China. I am a scholar and will remain so till I die. And my scholarships brooks no leaning nor partiality at any party. Hanap ko yung tungkol sa smuggling eh. Teka, sana yun? Representation, the momentum, unfortunately, then, income na, the crafting policy, ito. Sabi mo, Clarita Carlos, I have no singular wish in the sunset of my years. Nasa sunset ka na nga eh, palubog ka na eh. Gumawa ka pa ng kapalpakan. Except to help build a better Philippines. I hope that the President will allow me to do as NSA. At unfortunately, di ba, niligwak siya. Number 13, ito yung pinakahuli. Sulat niya to kay Lisa Tanas. My report is confidential and I need to be honest. And it did not leak to anyone and it is up to you and President whether to do the right thing or not. The food security is one of my focuses and we need to be transparent so we can have policies against hoarders whoever they are. Alam niyo ba to? Naalala niyo to? Expose natin to na may hawak na si Clarita Carlos na report coming dito sa sulat niya. May intel report siya na ang kasabwat ng pagnanakaw ng hoarding and smuggling ay ang Bangag family. Kaya sinasabi niya dito sa sulat niya na hindi pa nag-leak kahit kanino ang kanyang intel report.
Kailangan ko maging honest sa inyo, yung confidential report na nakalagay ang mga pangalan niyo, mga buwaka ng ina ninyo, okay, ay hindi pa nalilik kahit kanino. Sabi, nasa inyo yung mga kamay kung gagawin ninyo ang tama at mali. Thank you very much for reading my sentiments in the foregoing. Thank you for the generous allowance you gave me yesterday. Truly appreciate it. So, Clarissa, tumigil kayang bunganga mo, nasa sunset of your life ka na. Palubog ka na, ayan o, generous allowance. Nagpasalamat ka sa bilat ni Lisa Tanas. So, stop the bullshit. Magbagong buhay ka. The fact na tumanggap ka kay Lisa Marcos, kidnapper, hoarder, hayop, lahat na, kawatan, tumanggap ka ng generous allowance, ginagalit mo na naman ako, pasulat-sulat ka pa ngayon dyan, tumikim ka na lang ng bibig mo, i-enjoy mo yung retirement mo, total may generous allowance ka. Huwag ka na makialam sa politika. Kahit anong galing mo, ano ba yun? Ano ba yung sinabi niya doon nung scripted na, ano yung tanong niya kay Bangag, scripted doon sa political debate? I forgot. Noong 2022. Remind niyo ako, na scripted lang pala yung interview niya kay Bangag. Diba? Nakatanggap siya ng generous allowance. Hindi yun galing kay Lisa Marcos Tanas. Galing yun kanino? Sa pera ng bayan. Diba? Galing yun sa pera ng bayan. Yan ang katotohanan. Kahit sino pa ang magaling magsalita, nag-aral ng abogasya o nag-aral bihasa sa International Machiavellian. Thank you, Hazel Corpus 887. Machiavellian chuchu. Diba? Oh, yung pala ay what? Machiavellian ng generous allowance. Enough for this bullshit, Clarita Carlos. I remember my friend, Sas. Okay? Nakiusap lang sa akin, di ba? Na tigilan na kita. Kasi matanda ka na. Nagsalita ka na naman. You talk about the broken chuba-chucho ng gobyerno. The moment na naging part ka ng broken system, Clarissa, sa pagtanggap ng generous allowance galing sa bilat ni Lisa na ninakaw niya sa kaba ng bayan, you are part of the broken fucking system sa Pilipinas. So enough. You're already, sinabi mo na, in the sunset moment of your life, magpakalubog ka na lang sa sunset. Or you enjoy the sunset with your generous allowance. Huwag ka na makialam sa politika. Wala kang paninindigan. Right? Wala ka panindigan. Mga kababayan, tumanggap ka ng 1,000, 1,000,000, 2,000,000, 50,000 na nakipagsabuatan ka sa jutang Ginimes na did I say Clarissa? Clarita. Pareho kasi mga ulol eh. Gumagamit pa sila ng pangalang Claire, hindi naman bagay. They're Clarita, they're Clarissa. I'm the real Claire here. Sa birth certificate ko, hindi alias. Hindi Clarita, hindi Clarissa tara-tara. Clarita buang-buang. Clarita tiguang na walang pinagkatandaan. My God, enough for the bullshit. Anong gagawin natin? Alam mo kung bakit ako naging, kaya nakul lang tayo eh. Kung nagnakaw ka na, at dahil tinanggal ka na nga, okay? At may intel report ka na, huy. Diba? Clarissa, sabi ko, alam mo kung akong matanda na kasing tanda ko, ay kasing tanda mo, na UP na hindi na mahalaga sa akin yung pera. Kahit nga ngayon, hindi ako retired eh. I don't have money na katulad sa'yo na nakatanggap ng generous allowance. But I chose to do the right thing, Clarita Castro. Ay, naghalo na. Clarita Carlos. Okay? And Clarissa Castro. Pareho kasing mga siraulo yung mga pangalan, di ba? Going back kay Senator Alan Cayetano, huwag niyo muna murahin si Joel Villanueva, please. Tsaka na lang natin sasabay-sabay kapag bumaliktad siya.
Baka ma-trigger, eh. Baka ma-trigger, right? Yes, sabi ni Yutikyo Saikon, tanda ko yan. Yes, yan ang unang-una kong expose sa inyo, hoarding and smuggling. At alam ni Clarissa, 'di ba? Clarita. Ano 'to, bangag lang? Bangag lang si Clarissa tara-tara na gusto niyang dalhin sa langit si Bangag. Akala mo naman papapasukin sila sa langit o baka pinapangarap ni, Clarissa tara-tara si Bangag na masundot-sundot yung bilat niya kasi para siyang kinikilig, chocolate or sex. Bawal kasi ako sa matamis. So gusto niyang chukchak. And it's okay, lahat naman tayo gusto ng chukchak. Pero yung publicly mag-emote-emote ka na parang gusto mo mong pa-chukchak, jutang ginina ka, right? Sabi ni Marcel, Clarissa Shondang Vilat. Ay nako, so si Alan Cayetano, sabi ko nga sa inyo, never kong sinuportahan yan dahil galit ako dyan dati dahil nga ako ay bangag supporter. But since nasa alignment siya ng batas, hindi ko siya kailangan, magpaka-kiss us or what. Okay? Kailangan mo lang pakinggan yung sinasabi niya. At nasa right mind ka, then you will stand with kung ano man yung pinaglalaban niya na tama. By the way, parami na nag-i-email sa atin na mag-guest sa ating bagong show, OFW with Love. I don't know, magbigay kayo ng title dyan sa show natin? So sa lahat po ng gustong sumali sa ating show na maging guest kayo, so I'm thinking about 2 or 3 guests with S, okay, sa ating kada episode. So just email me sa Maharlika Network, protonmail.com or balitangmaharlika@gmail.com. Hindi pwedeng nakatago sa troll account. Dapat may muka, may alindog, may tapang na paninindigan yung kanyang salita. Kasi lugi naman tayo, no? Mag-guest tayo na hindi natin alam kung sino. Baka mamaya si Lisa Tanas yung guest natin. Nag-iibang boses lang, nag-i-AI lang. So we have to have face value, 'di ba? May alindog. Pag-usapan natin ang mga buhay ninyo, buhay natin sa pakikipaglaban, anak ninyo, gusto niyo, problema ninyo. I'm always here to listen. Alam niyo ba na good advisor ako? I'm also good travel advisor if you want travel advice. Magiging travel advisor na ako very soon ninyo dito sa social media. So, join na sa ating channel. Kaya mga kababayan, sabi ko nga, sana manindigan na kayo. But I'm praying so hard na wag bumaliktad itong si Joel Villanueva na gamitin niya yung salita ng Diyos, salita ng konstitusyon, at kapakanan ng taong bayan. Joel, mabuhay ka sa tama. Huwag kang magpatakot, huwag kang magpatutok, pero kung babaliktad ka sa Ulaga Senators, alam na namin yun. Huwag mo sirain. Hindi sila forever. Huwag mong sirain ang mga tiwala sa iyo ng ating mga palangga sa iyong kongregasyon. Mawawala din sila, pero forever kang masisira sa taong bayan. Katulad ng mga maleta kongresista, huwag mong gagawin katulad kay Chis Escudero. Pati bukbok ng kilay niya, nakikita ko. Once na bumaliktad ka, pati ilong mo, sisilipin ko. Di ba? Pati ilong niya, sisilipin natin, mga palangga. Yes, Jen Sotero. Yes, Jen. Marami tayong gagawin, palangga. I'm just so freaking busy with my life. Akala niyo hindi ako busy? My God, kung alam niyo lang. Di ba kung gaano ako busy? But syempre nakakatulog ako. Kailangan maalindog tayo. Lagi tayong may wisdom. Kasi pag wala kang tulog, kung ano-ano sinasabi mo, katulad ni Clarissa, tara-tara, laging sabog, mukhang nagpo-pulburon session na rin, di ba? Laging sabog yung utak eh. We need, enough sleep. Sabi ni Barkadan, ay, na-receive ko na yung message mo, Jean. G. Yeah, na gusto mo maging part. Maharlika OFW Worldwide, Liz Vergara, how are you, my darling? Arlene Matsumura, yung mga minamahal ko, ever since the world began. Anyway, this is your Palangga Maharlika. Keep shining, keep growing, keep fighting, right? Keep alindoging. Shout out sa lahat ng mga palanggang Team Alindog, Team Maharlika, Team para sa bayan. Babu.